Kapag ka pinakita ko to, walang iyakan ha. Oh, Itong kasi alam ko inaasahan ng mga DDS ito eh. Kapag ka narinig nyo yung sasabihin ni Bronner, walang iyakan ha. Kasi alam ko, yan yung hinihintay ninyo. No, dahil kapag ka itong mga ito ay hindi nakisama sa inyo, magiging baliwala yung rally na yan. Dahil alam naman natin, mga kababayan, yung mga DDS, ang hangad ay mapabagsak dito sa huling pagkakataon nila si Pangulong Bongbong Marcos. Mapababa nila si Pangulong Bongbong Marcos. Paano po mangyayari yun? Eh pagka nagsibaliktaran ho ang AFP and PNP, etc. Lahat po pag nagsibaliktaran yan, mapipilitan pong bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Eh kaso pakinggan nyo ito mga boss. Oh. At itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila ng kudeta, wag na po kayong umasa. Ay, saklap. Aray. Aray ko po. O paano yan? Tingin ko ano. Uwian na lang. Kesa magpagod. Diba? Wag na daw umasa, oh. Diba? Dali. Wag na daw umasa. Mga DDS. Walang mangyayari. Alam nyo binakuran yung Malacanang ng pagkarami-raming barbed wire. Kasi kung makikita naman ho natin, mga boss chief amo sir, yung Setyembre 21 na rally, tingnan nyo naman ginagawa nila. No? Pinagsisira ho yung ano ni Mayor Isko, yung mga ano tawag doon? Yung mga stoplight sa Maynila. Pinagbabandalan o pinagsusulatan yung mga pader doon sa Maynila. Kaya syempre mga kababayan, ano iisipin mo? Ay, maglawsi ulit tayo. Hayaan lang nila nasirain. Sino po ang naperwisyo? Tayo na naman. 'Di ba? Saan na naman po kukunin ni Mayor Isko Moreno yung mga pagpapagawa ng mga street light na yon, yung mga stoplight? Kanino po? Taong bayan, sa tax na naman. 'Di ba? Kaya syempre, yung paghahanda po nila, mga kababayan, ibabase po nila yan doon sa nangyari nung huli na na pagrarally nila. Sabi ni Fujiko, dapat may live wire. Uy! Tapos alam ng mga pulis, syempre, alam nila kung nasaan yung mga di ba? So doon po, mga kababayan. Di ba? At ang daming pulis talaga. Ang daming pulis mga bossing. No? Pero hindi para sumama. Ang daming militar, pero hindi para sumama. Para lang mapanatili ang kapayapaan. Sir, it's now or never na kasi sila. Totoo. Biruin mo nga yung saldi ko, mga boss chief mo, sir eh. Matatawa ka na lang sa saldi ko nila eh. Di ba? Bakit to? O, mamaya pagkatapos nito, tuloy lang natin to. Na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities or we will not resort. Sorry, talagang hindi sila sasama sa inyo. Lahat lang ng hakbang nila nasa konstitusyon, hindi sila gagawa ng aktibidades na lalabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Sabi ni Aba, bakit ka naman manggugulo if ang i-impeach natin is someone who took money na para sa batang mag-aaral. Para sana sa classroom, pero merong mga tao na ayaw ituloy yung impeachment. At okay na sa kanila yung tipo bang okay, buti na lang na-archive yung impeachment na yon. Yun, okay na sa kanila yon. No? Pero mas magiging okay ang pakiramdam nyo, mga DDS, mga Sara. No? Yung mga makasara, mas magiging okay ang pakiramdam nyo kung naipanalo ni Sara Duterte yung impeachment talaga. Kasi naipagtanggol nila yung sarili nila. Kasi na idepensa nila ng maigi yung sarili nila. Pero yung ganon, nakakahiya. Kung ako lawyer noon ni Sara Duterte, doon 16 na lawyer kinuha, di ba? Tapos talagang sinasabi sa akin ni Sara Duterte is, Mark, talagang wala akong kasalanan dyan, no? Ma'am, sige, ganito, hindi natin gagawin yung dismiss, hindi natin dadalihin yan doon sa teknikalidad. Ang dali natin dyan, sagutin lahat natin yan. Di ba, Chi?
Para sa ganun, pagka naipanalo natin yan, eh, ayos. Panalong-panalo ka sa susunod na eleksyon. Di ba? Ganun naman no, mga kababayan eh. Naku, si Sara Duterte, na ipagtanggol niya ang sarili niya tungkol do sa confidential funds. O, iboboto ko to. Ganun. Pero yung ginawa nila, teknikalidad, bawal. Dahil dalawa daw yung impeachment. O, yun. So, ngayon, ano po ang ano niyan? Ano po ang nangyari? Nasa utak natin, iniisip natin, nakatalaga dyan sa utak natin na, ayun, may nilustay na pera si Sara Duterte. Di ba? May nilustay na pera si Sara Duterte. Yun yung papasok sa isip natin. Tuloy, General Bronner. To unconstitutional means to bring about change. We will stick to the rule of law at hindi po tayo nanabag dito. Hindi tayo magpupudeta, hindi tayo military punta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. Pag ginawa po namin ito. So for the... Sorry. Wala talaga. Walang sasama sa inyo. No? Pangit daw kasi ng mga DDS, sabi ni Chi. Oh, pangit nyo kasi. Pangit na nga. Hongo pa. Tatulay. Is November 16, 17, and 18, ang PNP po ay nakahanda na sumuporta sa ating Philippine National Police so that mapanatili natin kapayapaan. Sabi ni Purificacion Roque, Mark, nagsama-sama ang mga korap sa rally kasama ng INC. Eto, Chavit Singson niya, di ba? Meron pang food truck si Chavit Singson dun eh. Oh. Anyway ho, mga kababayan, saldi ko, huling-huli sa kasinungalingan. Di po ba? Sino po ang maniniwala, mga boss G. Pamoser, doon po sa, ano ni Saldi? Doon sa idinidetalye ni Saldi ko na mga mali-maleta. Ayan, pinagtatawanan no, ng bayang Pilipinas. No? Wag ng bayang Pilipinas, baka sabihin is, ba't ko nila lahat? May mga DDS pala, no? Na dati ayaw nila kay Saldico. Saldico, umuwi ka ng Pilipinas. Ngayon, hindi na ganun ang sinasabi nila. Ang sinasabi na ho nila, mga kababayan, Saldico, wag kang uwi ng Pilipinas, mamamatay ka. Biglang ganun na, ano? Sabi dito, nung barangay Ginebra San Miguel, never say die. Aba, loko-loko to. Maleta sale.